Patunayan dito sa hearing na ito na wala po akong kinalaman dito sa operasyon ng Pogo at hindi po nakapangalan ang lupang 10 hektarya diyan sa Pogong yan. Ayan, nagkakautal-utal ka na. Nagkakautal-utal na si Lito Lapid. Senator pala Lito Lapid, senator ka pala. Hindi ko alam. Pambihira ka, nagkautal-utal ka, hindi ka na sanay magsalita. Oo, ngayon lang kita nakita. Saan ka nagpupunta? Yung totoo. Saan banda ka nagpupunta? Makasama naman. Pambihira o senator to. Sa lahat ng senator, ito ang kakaibang katangian. Yung iba, mukhang grandstanding. Yung iba, nasa gitna. Yung iba, yung isa naman, patula-tula. Yung isa naman, parang crush si Pastor Kibuloy. May kanya-kanyang katangian. Ito si Lito Lapid, pambihira. Wag kang, alam mo, Lito Lapid. Ha? Idol kita nung bata. Nag-aaway pa nga kami ni Banat Bay dyan. Oo, pinag-aaway namin to kasi nanonood kami ng mga pasakay-sakay mo sa kabayo tapos pag ganun-ganun. Sasabihin, hindi, ako si Lito Lapid. Sabi ni Banat Bay, ikaw si Lito Lapid? O sige, ako si Jess Lapid. Ganun na kami. Ganun kami. Idol ka namin ni Lito Lapid. Pero mukhang bata to si... Kasi kung bata ako, pinapanood ko na siya. So it means, mga nasa 60, 70 na ito. Pero mukhang bata, ha? Ikaw ba naman ang hindi umattend ng Senate hearing? Ikaw ba naman mag-senador na parang hindi ka nakikita ng tao? Walang stress. Walang ka-stress. Stress si Senator Lito Lapid. Huwag mo sisisihin yung taong bayan kung hindi nila alam na senator ka. Pambihira, hindi ka naman nakikita eh. Kasalanan mo yun. Saan ka ba nagpupunta? Nako. Kaya po ako naghahamon dito. Kung ako napatunayan nilang kasali ako dyan, pwede ako mag-resign bilang senador. Ayun, matindi yung hamon ni Senator Lito Lapid. Minsan ka na nga lang umattend ng Senate hearing, naghamon ka pa. Ang tibay mo, Teng. Ang tibay, ang tibay. Sino yung mga Sino yung mga kaedad ko na nanonood ng pelikula nito nung bata? Hindi yung ngayon yung bata, yung pasakay-sakay sa kabayo. 'Di ba? Pambihira to si Lito Lapid, Ay. Pero matindi Ngayon lang nagpunta diyan, naghamon pa, eto pa. Gusto ko lang pong tanong kasi Ayun, Leon Guerrero. itong vlogger na tumitira sa akin, sa ating mga senador. Sino tumitira sa yung vlogger? Baka bakla yun. Tinitira ka o babae? Nako, may vlogger. Sino kaya? Ako, honestly hindi ko alam. Sino ang hula nyo? Yung vlogger na tumitira dito. O ngayon, pwede kayo mong pangalan ng vlogger. Kasi kanina, pangalan kayo ng pangalan ng mga iyakin na vlogger ngayon yung pangalanan. Batang Quiapo yan. Bago na yan. Yung pinapanood namin ni Banat Bay nung bata kami, yung dinadala kami ng tatay ko, manunod kaming ganyan. Alam mo yung bata ka, pagka nanood kayong pelikula, paglabas nyo, karate. Nagkakarate kayong ganyan. Naalala ko yan sino kaya yung vlogger na tumitira dito? Malalaman nyo, may clue mamaya. Bandang huli, may clue. Kasi ako hindi ko alam Honestly, pinick up ko tong balita na ito nang hindi ko ni-research kung sino yung vlogger. Mas maganda yung para hindi ako bias. Malay mo, sinasabi nito si Banat Bay pala. O at least, nasabi ko yung dapat kong sabihin nang hindi ko alam si Banat Bay. Malay mo yung sinasabi nitong vlogger si Boss Dada pala. Di ba? Hindi ako naging bias. Malay mo yung kung sino man yan. Ito, totoo, hindi ko alam. Sino yung tumitira sa yung vlogger? Maganda ba o bakla? Sino sa tingin ninyo? Sino tingin ninyo? Sino yung tumitira ditong vlogger? Basilio? Baliw yan, di ba si Basilio? Kalbo? Ito, ituloy nga natin. Hindi ko talaga alam. Mike Abe. Sino yung Mike Abe? Kilala ba yan? Kausing. Buhay pa ba yan si Kausing? Pambira ka naman? Senator
Lito Lapid. Kung si Kausing naman yan, pinatulan mo pa, pambihira ka naman. Wala na kang nanonood dun sa vlog na yun, pinatulan mo. Eh, ganyan na nangyayari. Pag pinatulan ng senador yung vlogger, tumataas pa yung views. Patay na yung vlog nun, wag mo nang tirahin. Pambihira kasi. Eh, kung siya yun, ha? Hindi ko alam, hindi ko talaga alam kung sino tumitira dito, eh. Sige, tuloy natin. Ako pa lang po tinitira nito eh. Hmm. Pinepersonal ako Hmm. na pilit niyang sinasabi na involved po ako Hindi personal yon. dito sa Pogo, sa Pora. Ako ayoko ng vlogger na tumitira ng personal. Pero kung Pogo, hindi personal yon. Oh, hindi personal yon. Pero kung hindi ka talaga involved, mali nga yung vlog. Hindi ko sinasabing tama yung vlogger, ha. Pero kung sa Pogo, hindi personal. Oh. Na ako raw ang may-ari ng Si Ben Tumbling. Senator Ben Tumbling. Oh. lupa Hmm. dito sa 10 hectares na na tinatayuan ng Pogo Mhm. sa Porac. Mhm. At protector daw ako ng Pogo. Nako, protector ng Pogo. Madaming ano yan. Nako. Si Tung Ying ba, hindi ko rin alam eh. Actually, sabi ko nga sa inyo eh, ayaw kayo maniwala, hindi ko alam. Sige nga, sino nakakaalam? Doon sa Porac. Mike Tae. Sino ba yung Mike Tae na yan? Pambihira kayo, baka may kumakain. Mike Tae kayo na Mike Tae dyan, ha? Siguro alam din naririnig din ni Mayor, si Mayor din tinitira din doon. At saka si Engineer. Si Mayor tinitira rin, tsaka si Engineer, aba, mahilig tong vlogger na ito. Sabi dito, wag po kasi kayong balat sibuyas. Alam mo, tama yung sinabi dito, wag kayong balat sibuyas. Sa mga politiko, hindi kayo dapat, wag na kayong magpolitiko kung balat sibuyas kayo. Wala talaga, araw-arawin kayo. At lalo na kung sikat ka. Mas sikat ka, mas inaaraw-araw ka. Kaya lumabas ka dyan, titirahin ka lalo. Ay naku, sigurado ka. Yung mga kasamahan kong vlogger, mamaya lang pag napanood nila ito, babanatan ka na eh. Maniwala ka sa akin. Ha? Hindi kasi ang problema dito kay Senator eto serious na. Senator Lito Lapid, hindi again, gaya ng sabi ko, hindi ko kilala sino yung bumabanat sa'yo. So, malinis ang konsensya ko na itong payo na ito, ang aking opinyon na dapat mong gawin, ay hindi dahil kung kakampi ko yung vlogger or hindi ko kakampi yung vlogger. Hindi ko talaga alam. Pero kasi Senator Lito Lapid, hindi ka nag-a-appear sa mga Senate hearing. Ngayon ka lang dumating, pinagtanggol mo pa yung sarili mo. Ikaw ba ay para sa bayan o para sa kay Lito Lapid? 'Di ba? Hindi ka nakikita sa hearing-hearing na ganyan. Hindi ka nakikitang gumagawa. Nakikita ka sa shooting, sa pelikula, 'di ba? Kasi hindi ako mahilig manood ng mga telenovela, et cetera na ganyan. Pero alam ko lumalabas daw 'to. Batang Quiapo, andun pa rin ba 'yun? But anyway, andun ka man or wala, ngayon ka lang lumabas. Sarili mo pa pinagtanggol mo. Hindi ka ba puwedeng mag-appear diyan na iba naman ang ipagtanggol mo naman yung bayan, mag-participate ka naman, yung mga gano'ng klase ba. Kaya hindi natin masisisi yung taong bayan, hindi nila kilala. Senator, nagtatanong kasi senator pala 'yan, kilala ka dahil sikat ka, artista ka, Definitely. 'Di ba? Anong nangyari sa'yo? Yes, buhay pa siya sa Batang Quiapo. Hindi namamatay. Yan ba yung sinasabing hindi mamatay-matay? Kasi wala talaga. Zero. Zero balance ako pagdating sa mga ganyan-ganyan. Hindi ko alam. Yan ba yung sinaano nila? Buhay pa yung Batang Quiapo. Pambihira. Correct, Michael. Ngayon lang nag-attend, sarili pa pinagtanggol para banatan yung vlogger. Mali ka ron. Huwag mong babanatan ng vloggers sa ganyan. Lalo kang babaon. Promise ko sa'yo. Tuwan-tuwa pa yung vlogger na yun, malamang. Binanatan mo siya dyan. Sus. Ilang vlogger na ang binanatan ng senador, biglang taas ang views.
Mali ka, diretso mo, kasuhan mo agad-agad. Kita mo, bigyan kita halimbawa, ang daming vlogger ngayon, nakademanda, di tumahimik. Nako, isang katutak ang demanda. Nakaangkla sila dun sa abogado. Ginaya nila yung abogado. Oh, anong nangyari? Kanya-kanya sila. Siya, ang dami niyang libel cases. Turuan kita, ganyan ang gawin mo sa vlogger, tahimik ka. Kasuhan mo. Nako, sabi ko sa'yo, pag dinakdak mo vlogger, tapos ka dyan. Mananahimik ang vlogger, tinuturuan nga kita Mananahimik ang vlogger pagka tumahimik ka, tas kakasuhan mo. Kasi gusto ng mga vlogger, binabanggit mo eh. The more mo silang banggitin dyan, ay nako, luto ka. Luto ka. Minsan kampon pa naman yan. Pag binanatan mo isa, kampon yan, naku, maniwala ka sa akin. Diretso. Nagkaroon na po ng nagkaroon na po ng hearing. Medyo mahaba lang po ng konti ito, Madam Chair, na kami ang protector ng Pogo sa Porac. Siguro naiintindihan. Kasi si Senator Wing Gatchalian, nakita ko yung report mo sa balita. Merong nakitang medyo marahas, sabi mo, pinakamarahas to, pinakamalaking Pogo. At ang tanong ko lang kay Engineer Glenn, ilan ba ang building do sa 10 hectares na do sa Porac? Good morning. Ito, pagpasensyahan nyo pa, sa mga nagtatanong sa akin dyan, anong stand mo sa Pogo, Coach Oli? Sa akin lang. Kaya hindi ko sinusubaybayan tong Pogo eh. Ayoko yung namimili tayo ng Pogo. Yung isa, nire-raid. Yung isa, okay lang. Sa akin, pag bawal ang Pogo sa isa, bawal sa lahat. Pag pwede ang Pogo sa isang lugar, pwede dapat sa lahat. Ganun lang, patas lang ako. Pero kung ako masusunod, in my honest opinion, alam nyo naman ang stand ko. Any form ng gambling, ayaw ko. Ultimo casino, kahit sa mga Okada, hindi ko po gusto. Ngayon, hindi ko po sinasabi tama yung aking opinion. Pero sa aking personal, hindi po talaga makakabuti ang kahit na anong klaseng sugal. Mapasabog, mapa-weteng, mapa-pogo, accredited man ng PAGCOR, ng mga casino, ayoko po dyan. No? Pero bahala kayong gumawa dyan ng polisiya na kung saan hindi po dapat tayo namimili ng kakampihan na pogo. Kaya naiinis ang taong bayan eh. Bakit may mga pogong untouchables? Bakit may mga pogong laging ginaganyan, iniimbestigahan, etc. Kaya nagmumukha tayong ipokrito. Ang tingin ng taong bayan, tama man o mali, double standard kayo. Good morning po, Your Honor. Good morning, Good Engineer afternoon po. Lansangan. Please proceed. Sasagutin si Sen. Lito. Base po dun sa mga application namin, 42 buildings po, yun nandun po. Hindi 46 ha? Hindi po, kasi yung unang application nila po, Piloso po pa. Pero 42 buildings lang, hindi 46. baka na-appreciate po nila na separate yung mga buildings. Pero dun sa application po, sa Tulad nito, sa Cavite, mukhang walang balak ipasara. Walang bumabakbak. Di ba? Hindi ko sinasabing illegal yun o legal yun. Pero bakit may ganong mga lugar? Hindi dinadalaw. namin, isang building lang po yun. Isang application lang, isang building lang. Isang application lang po, isang building, yung unang phase ng application po nila. Hindi nyo na-monitor kung ilan hanggang 46 daw eh. Daw ah. Yung po kasing application po nila, Your Honor, Kaya daw hindi inaano yung sa Cavite na pogo malakas. Ganon. Pag mahina ka, hindi ka kumukota, re-raiding ka, iimbestigahan ka. Pag malakas, bakit hindi naman magandang yan? Hindi magandang batas yan. Palakasan na naman. bali tatlong phase po yan. So yung una po, yung sinasabi kong Thai Court Complex, Sabi ni EJ Warrior, sa Bacoor, Cavite, sobrang laki niyan. yung pangalawa pong application Ay, may artista, si Cristina Reyes.
Aw! Sabi niya. Yan ang mga komentaryo ng artista, may aw! Gano'n. Get, aw! Ano sabi ni Christina Reyes, aw! Grabe na yan sa Cavite. O kita mo, artista says ano yan eh. Christina Reyes, nag-cross ba ng landas niyo ni Lito Lapid? Ay nako. Oh, hindi ka ba na-link dito Christina Reyes kay Lito Lapid? Hindi na kayo magka-batch, no? Hmm. Nila is yung 28 buildings at saka yung huli po, yung 13 buildings po. Sinong original na may-ari ng lupa? Base po dun sa mga Pinagtatayuan ng Pogo ngayon. base po dun sa mga application sa amin po yung mga Cruz siblings po. Bakit sabi niya yung South 99 yata kasosyo? Wala siyang kasosyo doon? Hindi ko po alam, Your Honor. Basta yung basis ko lang po yung mga application nila na submit sa office namin. Okay. Sa Mandaluyong na Pogo, malakas din daw. Nako, grabe. Mayor, kay Mayor Jing, may mga kasama ka rito. Sino mga kasama mong nasa munisipyo ngayon? Assessor nandyan? Mayor Capil. And alam po ng chair, Mayor, na gusto nyo rin Si Senator Risa ba yung nagsasalita? Ba't di mo imbestigahan yung nangyaring pang-aapi ng mga pulis dyan sa mga kababaihan at kabataan ng KOJC? Senator Risa. sa hearing na ito makapagbigay ng presentation. Pagkatapos nyo po masagot yung mga tanong ni Sen. Lito, bibigyan daan po ng chair. So please proceed po. Salamat po, Madam Chair. Mayor, tanong Apo. ko lang. Alam mo ba kung sino yung may-ari ng lupa na 10 hektarya? Opo, thank you po, Senator Lito Lapid. Ang may-ari po ng lupa sa Lagi South ay ang mga Cruz siblings po. Grabe, sobra to si magsasakang Brito, no? OA naman yan. Ngayon lang lumabas, umarte pa kahit si BP or si Kuting nga, daming issues eh. Mag-shooting ka na lang. Sabi nga siya kung ayaw niyang mapuna. You can check on the LRA, on the title of the lot there. Kaya po tinatanong ito, dahil itong isang vlogger dito, Ayan. Pakinggan nyo ha, kasi ito isang, nagtatanong siya, galit na galit. Ito ang purpose niyan, galit siya dun sa vlogger. Ha? Ulitin ko, hindi ko kilala. Ha? Kaya po tinatanong ito, dahil itong isang vlogger dito, laging inuugnay po yung pangalan ko dito sa 10 hektaryang kinatatayuan ng Pogo na 46 na building. Ngayon, ang tanong ko, masasabi mo ba sa kapuluan nito, sa hearing na ito, ako ba ang may-ari ng lupang yan na dinidiin nila? Actually, it's very unfair to both of us, Senator. Pati po ako sinasabi niya na ako ang may-ari at may 50 million na bahay po ako doon. I categorically deny that. Hindi po tayo ang may-ari ng lupa o doon po sa kinatatayuan ng Lucky South ng Pogo po. Mamaya, pakinggan ninyo ha, medyo i-describe niya yung vlogger. Kayo na humula. Hindi po kayo ang may-ari, Senador. Yun ang gusto kong malinawan po dito na ako, wala akong kinalaman dyan. Alam mo, Mayor, tuwing magkikita tayo, paminsan-minsan siguro, minsan isang taon, di tayo nagkikita. Bilang nung naupo ka ng Mayor, minsan nagkikita tayo, ang mga intention mo sa Porac ay napakaganda. Thank you po. Nangangarap ka na maging city ang Porac after 5 years. Kaya nga sabi ni Presidente, ang pangarap mo ay pangarap ko rin dahil tiga Porac din ako. Ngayon, kasi po gusto kong patunayan dito sa hearing na ito, na wala po akong kinalaman dito sa operasyon ng Pogo at hindi po Paulit-ulit ka, Lito Lapid. Nako, paulit-ulit ka. Yan ba ang pinunta mo sa Senate hearing na yan? Kung hindi pagtanggol yung sarili mo, linisin mo yung pangalan mo. Hindi, wala namang kasing masama dun sa ginagawa ni Senator Lapid. Kaya lang, kung ngayon ka lang sumulpot, ayan pa ang content mo, yan pa ang topic mo, yan pa ang pinagsasabi mo, ay sos, mali yan.
Naku, ngayon ka lang. Paulit-ulit siya, pansin nyo? Very defensive siya. O baka naman ako, idamay mo pa ako dyan sa mga vloggers mo ha. Ako, hindi ko sinasabing ikaw may-ari niya mga lupa na yan sa Pogo. Ang sinasabi ko lang, hindi po kita pinepersonan dahil ito'y tungkol sa trabaho mo. Ngayon ka lang sumipot, paulit-ulit ka pa ng pagtatanggol dyan sa hindi ikaw may-ari, hindi ikaw may-ari, hindi ikaw may... Oh, alam na namin hindi ko may-ari. Alangan naman kahit ikaw may-ari, alangan namang ipangalandakan mo dyan at sabihin mo ikaw may-ari. 'Di ba? Oo. So, wag na po paulit-ulit. Po nakapangalan ang lupang 10 hektarya diyan sa Pogong yan. Kaya po ako naghahamon dito. Ayan, babalikan niya na naman yung vlogger. Yung vlogger ulit, nag-aamon siya, ano? Kung ako napatunayan nilang kasali ako diyan, pwede ako mag-resign bilang senador. Hey, wala namang nangyayari sa iyo eh. Mag-resign ka na. Ay, hindi. Ay nako. Hindi, magre-resign daw siya kung mapapatunayan, no. Sige. Dahil hindi ko po papayagan na masisira ang pangalan ko rito. 3 taon ako naging Vice Governor ng Pampanga, 3 terms akong Governor ng Pampanga, paging 3 terms na rin po ako bilang senador dito sa pangkasalukuyan. Siguro Ulitin ko hindi ko kina-question yung involvement mo sa Pogo. Yan lang ang mga sinisigaw ng tao dito. Hindi ka napagkikita. Siya nga napupunta. kung mapapala rin din ako sa 2025, Madam Chair, magiging port na ako dito pero hindi ko sisirain ang pangalan ko rito. Tatakbo ka pa ulit? Really? Ano, sabi niya sa 2025, magiging fourth na senador? Ulitin nga natin, pambihira, may gana ka pa umulit. Paging 3 terms na rin po ako bilang senador dito sa pangkasalukuyan. Siguro magiging kung mapapala rin din ako sa 2025, Madam Chair, magiging port na ako dito pero hindi ko Wag naman, maawa ka naman sa taong bayan. Nakatatlo ka na, gagawin mo pang 4, pambihira naman yan. May re-electionist ka pala, kaya ka siguro nagsasalita. Yan bang pagsasalita mo ay tungkol sa ipagtatanggol mo yung sarili mo? Mali pa rin. O dahil tatakbo ka na ngayon kaya nag-iingay ka? Mali pa rin. Kahit saang punta yung pagsasalita mo, mali eh. Huwag naman. Okay na yun, nakatatlo ka na. Huwag mo nang dagdagan yung pagdurusa ng taong bayan. Apatin mo pa. sirain ang pangalan ko rito. Tinataya ko po ang pangalan ko rito. Kasi masyado na akong na-involve. Kasi lahat po ng nakakasalubong ko, mga kumpare, kaibigan, kapitbahay, mga kamag-anak, mga kapatid ko, nahihiya po ako, lagi akong tinatanong, nai-involve ka ba sa Pogo? Ako kung ako sa'yo, hindi ako mahihiya kung involved ako sa Pogo o hindi. Oh, mahihiya ako, hindi ka man lang nakikita dyan. Yan nakakahiya, bimihira. Hindi nila alam senador ka pala. O, di ba? Yung sa Pogo, wala naman yan. Pwedeng chismis yan, pwedeng totoo. Di ba? Mahirap patunayan. Pero yung hindi ka nakikita, ay kitang-kita ng tao na hindi ka nakikita. Nakikita mo ba yung ibig kong sabihin? Hindi kita makita. O yan ang talagang kitang-kita ng mga taong bayan. Hindi mo pwedeng itanggi yan. Yan ang nakakahiya. Kita mo ba? Oh. Ang liwanag, no? Puro kita. Oh. Hindi namin ikaw makita. Porac. Para napakasama ng image ng Porac ngayon, Mayor. Kaya sana pag-ingatan natin ng Porac. Tiga doon din ako eh. Minsan nga nasasabit pa nga pangalan ng dating gobernador na si Baby Pineda, ngayon Vice Governor siya. Alam ko, nag-hearing na kayo doon sa Kapitolyo sa probinsya. Opo. Tapos nasasagot, na-involve din dito si Presidente Gloria Macapagal Arroyo, protector din daw ng Pogo sa Porac. Ngayon, sabi ko nga, sino mag-i-invest ngayon sa Porac? Ang sama-sama ng pangalan ng Porac ngayon. I-demanda niyo yung vlogger. Sana, Mayor, ako'y nananawagan sa iyo at malapit dahil tigaron tayo, doon tayo sinilang. Linisin mo ang pangalan ng Porac. Kasi pag may nag-invest doon, nagtayo ng building, ang sasabihin nila kaagad, Pogo yan, dahil Porac. Parang yung Bamban, Tarlac. Ganon din po, ang pangit ng imahe po ngayon ng dalawang bayan na ito, Tarlac at saka Porac. Magkatunog pa naman. Di ba?
Pero karamihan ng Bamban, karamihan Kapampangan. Lalo na sa Porac. Yun po kasi ang inaalala na natin dito. Nagsisimula na po mga investor doon sa Porac, doon sa Ayala. Doon na rin po yung Hindi, kaya nga sinasabi ko, masisira nga yung lugar ninyo. Okay? Andun na tayo. Kayo na nakakaalam kung totoo yung sinasabi nilang ikaw ay involved dyan o hindi, pogo o hindi. Hindi yun ang issue ko. The fact na binanggit mo yung vlogger na yan, naku, lalo kanyang dadaldalan, lalo kanyang kaya dapat diniretso muna ng demanda. Pagka ganyan, wala. Tapos ka lalo dyan. Mamaya content ka na nun. Miriam College na magbubukas na. Ito, nahaluan po ng Pogo. Medyo sumasama po ang ating sumasama ang image natin, Mayor. Kaya, ang pakiusap ko sa iyo, linisin mo ang Porac. Siguro, sagutin mo lahat ng mga katanungan dito, mga kasamahan ko, Senador. Sana masagot mo. May sasabihin niya At yung saka si vlogger. Engineer Glenn, halos tayo rin magbubungguan doon sa Porac. Magkakaisa tayo doon, magkakaibigan tayo. Sana masagot mo. Yun lang po, Madam Chair, maraming salamat po. At saka nananawagan din po ako sa NBI. Yan na. Ito pong vlogger na ito kinakuha ko po itong record nito sa NBI. Siyam po ang kaso niyang libel. Nako! Yun na. Ayan na yung sinasabing vlogger. Nananawagan sa NBI. Siyam ang kaso. Nako, sino to? Pakisearch na. Nako, siyam ang kaso libel. Nako. Ito lang Sa akin lang naman. Kung may kasong libel yan, kung hindi ko kilala talaga yan, sigurado kakapit yan sa administrasyon. Chances are, kakapit yan sa administrasyon. Bakit? Para hindi umusad yung kaso niyan. Siyempre, saan kakapit yan? Sa malakas. Ito honest to goodness, hindi ko alam kung sino yung vlogger na yan. Kaya hindi ko pine-personal. Alam nyo yan. Posible nga mamaya, kagrupo ko yan Pero wala naman akong kagrupo na mayroong siyam na libel cases. Pero delikado yan. Siyam ang libel cases. Pag umusad yan, mamaya may mugshot na yan. Ano pa? Sa siyam na ito, 6 po ang may warrant. Ayun. Nako. Yan, matindi na talaga. Siyam. Ang kasong libel, 6 may warrant. Talagang kakapit yan. Kakapit sa patalim yan. Nako. Sisip-sip yan. Sigurado. Paano ka ba naman? Pagka tumakbo yung kaso mo, saan ka pupulutin? Ay, nako. Maghanda-handa ka ng maraming sabon. Brad, maghanda-handa ka ng maraming sabon. Huwag kang tutuwa, delikado. Nako, sino kaya yan? Ipagtatanong ko sa kagrupo ko kasi kakalabas ko lang ng SME na hindi ko pa naikwento sa kanila pero mamaya ipi-message ko sila. Sino ito? Kaya nananawagan po ako kay Jaime Santiago, Director. Sana pagtungunan niyang pansin nito dahil sumusobra na po itong taong ito. Nako. Tira ng tira kahit walang alam, walang Nako. kasalanan. Tulad ko. Walang alam. Ba? Sino yung vlogger na yon? Siya mang kaso, 6 may warrant, walang alam. May di bobo. Bobo. Okay. Ano klase kang vlogger kung wala kang alam? Di bobo. Nako. Isas, malupit yan. Naku, nagsumbong na sa NBI. Minarkahan, NBI. Wala akong alam dito. At saka, bira po akong umattend ng mga hearing na ganito Kundi lang ako Alam namin, wag mo na sabihin. Alam namin. Alam ng taong bayan, bira ko umattend ng hearing na ganyan. Pinagtanggol mo pa sarili mo. So, wag mo na sabihin yan. Alam ng taong bayan. involved dito. Siguro wala ako dito. Kaya pagpasensyaan nyo na po, kanina excited ako. Nadala po ako ng emotion. Madam Chair, maraming salamat po sa pagbibigay nyo ng Inamin niya rin
Siguro kung hindi niya ipagtatanggol yung sarili niya, wala siya diyan. Honest, at least honest siya. Kaya lang siya nandiyan kasi pinagtanggol niya yung sarili niya. Hindi niya talaga gustong umattend ng hearing. Ayaw niya nag-a-attend ng hearing. Yan ang senador natin. At para isiwalat, itong vlogger na may kaso. Nako, matakot ka na. Kasi ang taong tahimik, pag nagsalita, bihira yan. Baka mamaya, ganunin ka ng baril niya. Wag ganon, baka ma-add suitability to. Huwag ka magaganon. Oh. Mamaya, kasakay na yan sa kabayo, nasa tapat na ng condominium mo yan. Nako, delikado ka. Ulitin natin yung part lang na yun para maliwanag. Madam Chair, maraming salamat po. At saka nananawagan din po ako sa NBI. Ito pong vlogger na ito kinakuha ko po itong record nito sa NBI. Siyam po ang kaso niyang libel. Sa siyam na ito, 6 po ang may warrant. Kaya nananawagan po ako kay Jaime Santiago, Director. Sana pagtungunan niyang pansin nito dahil sumusobra na po itong taong ito. Tira ng tira kahit walang alam, walang kasalanan. Tulad ko, wala akong alam dito. At saka bira po akong umattend ng mga hearing na ganito eh. Kung di lang ako na-involved dito, siguro wala ako dito. Kaya pagpasensyaan nyo na po, kanina excited ako. Nadala po ako ng emotion. Madam Chair, maraming salamat po sa pagbibigay nyo ng panahon at sana maimbestiga ang tunay na Hindi, maimbestigahan. Malalaman natin kung malakas yan sa mga sekretary. Sino kaya ang binoblog ng vlogger na yun? Administrasyon kaya? Duterte kaya? Dilawan kaya? Malalaman natin kung kanino kumakapit.